Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Si Congresswoman Beatrix Luistro, ito yung kanyang stand. Sabi ni Congresswoman Beatrix Luistro, ito sa side ng prosecution sa side ito ng prosecution. Sa side ng prosecution, ito yung sinabi ni Congresswoman Beatrix Luistro. Ang stand ng at least ni Congresswoman Beatrix Luistro, ito yung stand niya. Sabi niya, mga kabunyog, sabi niya, what the Constitution provides, it's 2/3 of all the senators. It used all. It did not use 24. So it is important to hear as well what the Supreme Court will say about this. Sabi ni Congressman Chel Jokno, it is very similar to yung question tungkol sa quorum. Kung dati, ang pananaw ng karamihan ay dapat 13. Klinaro na yan ng ating Supreme Court that it could be less than 13 depending on how many senators are within the coercive reach of the Senate. This impeachment trial is one of the instances when the representation of the interest of the Filipino is very much needed. So kung hindi mag-attend ng trial, hindi mag-attend ng botohan, how can we say that they truly are representing the interest of the Filipino people? What the Constitution provides is 2/3 of all the senators. It used all. It did not use 24. So it is important to hear as well what the Supreme Court will say about this. Ganito rin ang posisyon ng private prosecutor na si Attorney Lorna Capunan. It should be 2/3 of the members who can attend and vote and participate in the proceedings. That is the intent of the Constitution. The intent of the Constitution is not to empower those who through their criminal actions or their negligence, even if still pending in a court of law or in a draft court, have deprived themselves of that opportunity to participate. So mayroon ng ganyang mga kabunyog na usapin ngayon pa lang Ang sabi ni Congresswoman Beatrix Luistro, siya ang head ng prosecution. Ang stand niya, papanindigan niya na ang members ng Senate na sinasabi of all members of the Senate, hindi 24, kundi kung ilan lang yung nandyan na nag-participate sa deliberation o sa hearing ng impeachment trial. Hindi ka pwedeng i-count sa all members of the Senate. Pag sinabi mong 2/3 of all members of the Senate, sabi ni Congresswoman Beatrix Luistro, ano lang yun? Yung nag-participate lang sa trial, ay nakakulong ka, bakit ka naman isasama sa pagde-decide? Kaya ano na ito mga kabunyog, mga kababayan. Actually, pinaliwanag din yan ni retired Senior Associate Justice Carpio. Mahaba yung paliwanag ni retired Senior Associate Justice Carpio dyan. Mga kabunyog, napanood ko yun. At talagang ang linaw ng paliwanag ni retired Senior Associate Justice Carpio. Sabi niya ganito, kapag nakasuhan ka ng graft sa Anti-Graft Law, Anti-Graft Act, mayroon din tayong Anti-Plunder Law. Pag nakasuhan ka sa plunder, pag nakasuhan ka sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ang nakalagay doon, isususpendi ka na. Preventively isususpendi ka na pending litigation, ay pending trial. Ibig sabihin, habang tinatry pa ang kaso mo kahit hindi ka pa convicted, suspendido ka na sa posisyon mo. Hindi ka na pwedeng humawak ng ng posisyon mo. Ano yon? Habang dinidinig ang kaso mo. Habang dinidinig, the moment na may kaso ka sa korte, sa plunder, at may kaso ka o kaya may kaso ka sa anti-graft, ano yun? Suspendido ka na. Ibig sabihin ng suspendido, hindi ka makakahold ng office mo.
So dahil hindi ka makakahold sa office mo, ano yon? Sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, ano yan? Hindi na counted niyan sila Jinggoy Estrada. Ngayon, kung may makukulong pang iba, halimbawa si Joel Villanueva, halimbawa si Marcoleta, lalong kukunti ang kukunti na lang ang members ng Senate. So, ang 2/3 niyan, kunti na rin lang. Baka mag-30 na lang yan o 12. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sabi ni Congresswoman Beatrix Listro, dapat ang 2/3 of all the senators, wag nang isama yung wala naman. Yung nakakulong, hindi naman kasama yan, hindi naman sila a-attend sa trial yan. Kaya lang, sino ang magdi-decide niyan? Ang magdi-decide niyan, yung Senate as an impeachment court. Ilang boto ang kailangan? Simple majority. Kaya, kung 12 yung simple majority, na yan? Lulusot yan. Kaya na ito mga kabunyog, medyo nakakakita tayo ng bakbakan diyan sa issue na yan Hindi naman yan stand lang ng prosecution Hindi lang yan stand ng prosecution. O kaya, stand pa lang naman yan ni Congresswoman Beatrix Listro. Pero dumarami na ang ganun ang stand Si retired Senior Associate Justice Carpio, ganun ang stand. Malamang may mga senador na ganyan din ang stand. Mga kabunyog, mga kababayan. So, punta na tayo ngayon sa part na posibleng mag-decide ang Senate Impeachment Court na ang kailangan na boto na 2/3 ay 12 lang or 13. Madali nang makonvict si Sara dyan sa ganyan. Di ba, mga kabunyog? Kapag ang kailangan na lang na 2/3 ay 12, 13 o 14, hirap-hirap. Mahirap-hirap ang 16. Mahirap pala, hindi mahirap-hirap. Mahirap talaga. Kung ang 2/3 ay 16. Pero yung 16 kasi doon nakabase sa 24. Yun nga. Ang paliwanag ni retired Senior Associate Justice Carpio, yan din ang stand ni Congresswoman Beatrix Listro. Ang sinasabing 2/3 of all the Senate, of all the members of the Senate, hindi 24 ang basis noon, kundi kung ilan lang yung available. Kung ilan lang yung available. Kaya ito mga kabunyog? Kailangan bang Korte Suprema ang mag-decide niyan? Hindi. Ang magdi-decide muna niyan yung Senate Impeachment Court. Sila, magbubutuhan sila. Kaya ngayon medyo ito mga kabunyog, medyo mainit na ang dugo nila Cayetano kasi nakikita nila pag nagbutuhan diyan, matatalo sila. Pag nagbutuhan, matatalo sila diyan sa butuhan na yan. At dumarami na ang may ganung pananaw ngayon. Una nating narinig yan kay retired Senior Associate Justice Carpio. Pero ngayon nandiyan na si Congresswoman Beatrix Listro, ganun na rin ang pananaw. Napanood ko rin yung paliwanag ni Attorney Lorna Capunan, isa sa mga private prosecutors. Ganun din ang stand niya. Sabi niya ang dapat lang na mag-decide yung 2/3 majority na sinasabi, yung mga sumali lang sa trial. Yung hindi ka naman kasali sa trial, bakit ka naman magde-decide? Sabi ko, mabigat to. So yan mga kabunyog, mga kababayan, Okay? Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.